Nagsagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng on-site inspection sa bagong Bocana Bridge na bahagi ng Davao City Bypass Construction Project. Samantala, naging usap-usapan sa social media kung sino ang tunay na nagpasimula ng proyekto. Si Creseline Catarong magbabalita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na opisyal ng bubuksan ang Bocana Bridge na kilala rin bilang Davao River Bridge para sa mga motorista sa Disyembre 15, sakto para sa Kapaskuhan. Sa kanyang pahayag kasabay ng on-site inspection nitong Huwebes, Disyembre 4, sinabi ng Pangulo na inaasahang makababawas ng malaki sa traffic congestion sa downtown Davao City ang 1.3 kilometers na tulay at magpapasigla sa ekonomiya ng rehiyon. At ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Binigyang diin ng Pangulo na matatapos ang buong Davao City Bypass Project pagsapit ng Disyembre 2027. Samantala, pinuri ni Marcos Jr. ang mga Chinese contractor na ang teknolohiya at kahusayan ang nag-ambag sa mabilis na pagtatapos ng tulay. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila, kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Department of Public Works and Highways at lahat ng manggagawang naging bahagi ng proyekto. Ang 3.1 bilyong pisong Bocana Bridge Project ay magdurugtong sa Barangay 76A, Bocana at Matina, Aplaya at magbibigay sa mga motorista ng mas ligtas at mas mabilis na alternatibong ruta. Kaya nitong mag-accommodate ng hanggang 14,000 sasakyan bawat araw. Tampok sa nasabing tulay ang isang 480-meter, 6-span extradosed structure na sinusuportahan ng 860 meters approach roads. Pinondohan ito sa pamamagitan ng Official Development Assistance mula sa China. Mayroon din itong pedestrian walkway at shared use path para sa mga siklista. Ayon sa Presidential Communications Office, sinimula ng proyekto noong huling bahagi ng 2023. Dagdag ng PCO, ang buong proyekto ng tulay ay sinimulan at natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. So this is one of the 4 major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito, and this will be now another major part of this bypass road. So samantala, naging mainit na usapin sa social media kung sino ang tunay na nagpasimula ng Bocana Bridge Project. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa naturang proyekto, maraming netizen ang nagpahayag ng saloobin at nagsabing credit grabber umano ang kasalukuyang administrasyon. Batay sa State of the City Address ni dating Davao City at ngayon Vice President Sara Duterte noong taong 2018, iginiit niya na kasama sa kanyang mga priority infrastructure initiative ang 1.5 bilyong pisong Davao River Bridge Bocana Project na sinabing tutulungan ng pamahalaang Chino na itayo. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.